bigay. Awitan ang Panginoon at purihin ng kanyang mahalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsingawi kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsingawi kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y mga may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit.
sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasa salig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago, sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila ng nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad na isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalin ni Jesus
Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Kung kayo po ay regular na nagsisimba kahit saang simbahan, kadalasan maririnig natin yung kanta sa communion na ano bang kanta yon? Sa Diyos lamang napapanatag ang aking kaluluwa, sapagkat sa Kanya nagmumula ang aking kaligtasan. Doon sa lahat ng mga taong sumunod kay Jesus, nakakita sila ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng balita ng mga tao sa iba't ibang lugar, sinundan nila si Jesus dahil alam nilang ito ay taong naghihimala. At yung 7 lugar na nabanggit sa palibot ng Galilea ay pagpapatunay na kapag mabuti ang iyong ginagawa, mabuti rin ang pagbabalita. Sa kaniyang karanasan, sa pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu at demonyo, na kahit na ang mga demonyo ay kumikilala sa Kanya, ikaw ang anak ng Diyos. Nangangahulugan na ang presensya ni Kristo ay walang makalalampas, na kahit na ang masasamang espiritu ay kumikilala sa Kanya. Ang mga taong sumusunod sa Kanya ay may kanya-kaniyang concerns, may kanya-kaniyang hangarin, hindi lamang mahipo upang sila ay gumaling, kung hindi makarinig din ng mga salitang wagas na nanggagaling sa Kanya. Tayo rin ay galing sa iba't ibang lugar. Tayo rin ay may kanya-kanyang concerns. Tayo rin ay may kanya-kanyang hangarin upang ilapit natin kay Jesus, upang ilapit natin sa Poong Nazareno ang lahat ng ito. Hindi nananawa, hindi nagkukulang, hindi nagtataboy ang Diyos. Dahil kung ito ay Kaniyang ginawa, di sinsanay walang sumusunod sa Kanya kung saan man siya magpunta. Sa ating karanasan bilang Kristiyano, marami tayong inilalapit sa Diyos. Marami tayong inilalapit kay Jesus. Sa mga mag-a-abroad, bago umalis, nagsisimba, nagdarasal, humihingi ng gabay. Sa mga mag-asawa, kasamang nagsisimba, humihingi ng gabay, humihingi ng inspirasyon. Sa mga naghahanap ng trabaho, inilalapit din natin sa Diyos ang ating mga pangarap, ang ating mga plano, na samahan tayo ng Diyos sa paglalakbay na ito. Sa mga nanay na patuloy na nagdarasal para sa kanilang mga anak, kasama natin ang Diyos sa paglalakbay na ito. Lahat tayo ay mayroong inilalapit sa Diyos at tayo'y umaasa na sa pamamagitan ng ating paniniwala at pagsunod sa Kanya, ito ay Kaniyang ibibigay. Kung papaanong ang lakas o enerhiya ng mga taong sumusunod sa Kanya ay pagpapakita ng kanilang maigting na paniniwalang ang taong ito ang siyang magiging kalutasan ng lahat ng kanilang suliranin.
ang ating paglapit, ang ating pagluhod, ang ating pagdarasal sa Poong Nazareno ay katulad din ng mga taong ito na walang pinag-iba sa atin. Galing tayo sa iba't ibang lugar. Kanya-kanyang concerns ang ating inibibigay sa Diyos at alam natin na walang ibang makapupuno ng lahat kung hindi ang Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa. Sapagkat ang tao lamang tumatanggap na siya ay kulang, doon lamang pumapasok ang pagbibiyaya ng Diyos. Sapagkat hindi natin mararamdaman ang kaniyang presensya sa kalagitnaan natin kung hindi mo kailangan ang kaniyang pagbibiyaya. Kaya sa bawat pagtugon natin sa araw-araw ng buhay, palagi nating binabanggit sa Diyos, maawa ka sa amin. Sa araw-araw ng ating pagsunod sa Kanya, palagi nating sinasabing, kayo na po ang bahala. Sa araw-araw nating pakikipagniig sa Kanya, palagi nating sinasabing, kayo po ang Diyos ng aming buhay. Katulad ng mga taong sumunod sa Kanya, hindi napagod, hindi nagduda, at hindi iniwanan si Jesus kahit na malayo ang kanilang pinanggalingan. Sa ating pagsunod sa Diyos, naway magkaroon din tayo ng kaparehong energy o lakas na sa araw-araw ng ating paglalakbay, makikita natin ang kasagutan kapag tayo'y naniwala, lumuhod at nagdasal sa Diyos na pumupuno ng ating kakulangan. Kaya muli nating isipin ang kantang iyon, sa Diyos lamang mapapanatag. Sa Diyos ang ating kapanatagan, sa Diyos ang ating buhay, sa Diyos ang ating kaligtasan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kaniyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kaniya sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon na nampalagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Pagkos, higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama ng iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroon sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagwaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang maitensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita ng kaniyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriw ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayriyang lahat. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka